So ngayon naman, susubukan nating i-back up yung firmware ng RO51 nang hindi gumagamit ng Dropbear at saka WinSCP. So, mag-run through lang tayo dun sa pag-open ng Telnet. Hindi ko na i-detalye yon. Meron ng tutorial dun. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. Bagal nga pala yung ano ko. Connection sa RO51 dahil hindi pa ako nag-band lock. So nandun, hanapin nyo lang po yung pag-open ng Telnet sa RO51 na version 12.3, pero i-run through pa rin natin para mas maging detalyado. So yan, laging titignan dyan yung IP na nakukuha ng laptop or desktop. Sa akin is yan 192.168.1.220. So dapat walang ibang connection na ginagamit. Dapat yung RO51 lang. Saka direct mismo sa RO51 dapat para mas swabe yung gagawin. So ayan na. Open na natin yung ating RO51. So yan, pag ganyan, reload lang. So ito kahit modified na to, yung aking naka-modify na yung firmware, gagana pa rin to. So ayan, hanapin nyo lang yung, syempre, kailangan natin yung web spy talaga. Ayan. Click nyo lang yan, hanapin yung web spy. Pag walang lumalabas dito, ayan, lalabas naman yan. So dito ulit tayo. Hindi nyo masusundan to kung hindi nyo panonoorin yung tutorial sa pag-open ng Telnet. Nandun yung mga files. So ito kasi yung pang backup to. So ibang tutorial na naman to. Siyempre yung request body tayo. Burahin ulit natin yan. Paste nyo dun yung code. So kailangan naka-open na yung inyong SAMP. At naka-start yung Apache server. So ayan na. Click lang yung send. Check natin kung yan, ang response ay okay. Tapos balik kayo sa SAMP. Check nyo yung logs para makita nyo kung nakuha yung file. So April 12 ngayon, 7:10 AM. Ayan, sakto naman. Ibig sabihin, gumana. Nakuha yung script. Basta lumabas to. So ang next na code is ito. Second. Copy lang ulit natin. Control C para makopy. Tapos balik lang tayo dito. Ayan. Burahin lang tong laman ng request body. Paste yung second code. Ayan. Tapos yung third. Ito. Ayan. Balik ulit tayo dito. Tapos send ulit natin. Ayan. Check natin kung ayan. Okay siya. Tapos check natin yung SAMP kung nakuha yung ating file. Check logs. Ayan, para sure. So ayan, nakuha yung ating DC box. So dapat open na ang Telnet niyan. Siyempre, click yung Telnet. Type yung IP ng RO51. So ayan, open na siya. So ngayon, i-check nyo yung temporary folder.
Ayan. Ganun lang. Tapos, LSL. Hanapin nyo yung busy box. So, ayan siya. Type nyo lang tong applet not found daw. So, wala rin siya. Hindi rin siya kompleto pala. Kailangan meron siyang FTPD. Pero alam ko meron yung ano eh. TFTP. Putik. Wala rin. Wala rin yung isang busy box. Try natin yung isa. Point. Yan nakuha. Kailangan nasa temporary folder kayo. So, type nyo lang yan. Ayan. Ito yung kompleto. Yung isa. Ayun. May TFTP siya. So, ito yung paano siya ita-transfer. So, kailangan natin dito ng ito. TFTPD. I-attach ko na lang din yan. Gawa na lang kayo sa ito, documents. Yan. Para mas madali nyo mahanap. Yung walang masyadong laman. Gawa kayo ng folder. Ayan. I-paste nyo dito yung TFTPD. Ayan. So, i-click nyo lang yan. Double click. Ayan. Kailangan nyo i-allow. Allow access. Tapos, makikita nyo dito yung IP ng ating desktop. Gagamitin yan. So, balik na tayo dito sa ayan, telnet. Check muna natin kung nasaan yung file. Ayun, nasaan yung firmware na iba-backup natin. So, pag ganito, MTD4 firmware 1, MTD7 firmware 2. Ang gumagana dito is itong firmware 1. Meron yung time na magkatabi sila. MTD4 ay firmware 1, MTD5 ay firmware 2. Pag ganon, yung MTD5 ang gumaganang firmware. So, yun ang iba-backup nyo. Pwede rin parehas. Pero, isa lang muna. Ito yung gumaganang firmware. So, iba-backup natin yan. Ito po yung command. Kailangan ilagay nyo sa temporary folder. Tapos, ayan. Antayin lang matapos yan. Ayun, tapos na. Try natin LSL. Ito siya. Nakuha na siya. So, tatandaan nyo yung file name. Ayun yung file name yan.
So, balik na tayo dun sa tftpd command. Ayan. Ang sabi ay local file put. Ipuput natin yung local file doon sa ating dito sa ating documents folder, sa ginawa nating folder. So ito na yung command, put daw. Ito yung format nya, option. Kailangan natin yung local file ay ilalagay. So ito yung local file natin. Putik. Asan na? Ilalagay natin sa host. Ito yon. Ay, baligtad. Putik. Put muna local file. So pag ganyan ayaw, total nasa temporary folder na tayo. O nga pala, pag tftp, kailangan nasa absolute path ka. Nandun ka sa mismong path. Nandun ka sa mismong path nung file. So kailangan pumunta kayo sa temporary folder para mawala, para rekta na yung file na kukuhanin nyo. Ayan. Ayan, makikita yan, tatransfer na siya. Ayan. Hintayin nyo lang matapos. Ayan, tapos na. So, 100%. Tapos, ayan. Check nyo kung tama. O, ayan. Nakuha na yung file. Ganyan lang po makukuha yung file. So, pwede nyo yan i-extract. Makikita nyo mga laman dyan. So, ayan. Kayo nang bahala mag-explore. Ay, shoutout nga pala kay Boss Lucas Liam sa malupit na pagka-discover nito. Napakahusay mo talaga. Idol. Shoutout kay Bongbong. Pinaka-master. Wala ka. Patapos na eh. Ang gulo mo. Okay. Ayun po. So, kayo nang bahala. I'll leave it to you na po. Happy exploring. At yun lang. Good day.